May question yung isa nating viewer mga bossing. So, regarding ito sa pagbili ng second-hand car. Ang tanong niya, Sir, pwede po ba unahin ang transfer of ownership ng kotse bago bayaran? Pero yung pera, legit na nakapondo na sa attorney ni buyer. Kunin na lang ni seller pag okay na. Kasi yung seller baka pag nagkabayaran, hindi na makipag-cooperate sa buyer o maglaho seller na parang bula. Thanks sa sagot. Unang-una mga bossing, eto ha. Actually, mukhang gusto lang naman mag-ingat ni bossing, kaya niya natanong yon. Pero to be honest, boss, wala pong matinong businessman na papayag na i-transfer muna sa pangalan mo ang isang sasakyan bago ka magbayad. Why? Here are the factors. Kahit sa brand new kayo bumili mga bossing, 'di ba? Kahit brand new ang bilhin ninyo, kahit bayad na kayo mga boss, hindi pa yan nakapangalan sa inyo. 'Di ba? Matagal bago dumating. Pinoproseso pa yan sa LTO. Okay? Lalo na sa second hand. Hindi, kahit ako mga boss, nagbebenta rin naman ako ng second hand cars. Hindi ko gagawin yon. Why? Unang-una mga bossing, hindi kita kilala personally. Kahit na sabihin mong iiwan ko sa attorney ko yung pera, hindi ko kilala yung attorney mo. Okay, hindi ko rin alam kung legal siyang attorney. The next thing mga bossing, dapat naman talaga mauna ang pagbabayad. Why? Kasi nga, yun talaga ang proseso. Process by process yan. Tsaka lang itatransfer sa pangalan mo yan kapag ikaw na, fully paid mo na. Kasi sa kalakaran natin mga bossing, halimbawa ganito. Ako binili mo, gusto mong i-transfer ko sa pangalan mo. Ngayon, sinunod kita, tin-transfer ko sa pangalan mo bago mo bilhin. Ngayon, nung na-transfer ko na, hindi na kita makontak. Paano kung ganun ang nangyari? Hindi na kita makontak. Sa'yo na nakapangalan yung car. So, gumastos na ako dun sa transfer of ownership, na abala na ako, tapos hindi na kita makontak. O kaya bigla kang nag-back out, mga bossing, na-transfer na sa sasakyan, bigla kang nag-back out. Okay, so abala yon, abala at problema yon para sa seller, kawawa si seller. The next thing bossing, malaki na kasi yung posibilidad, halimbawa nakatransfer sa iyo yung pangalan, tapos hindi ka pa nagbabayad sa akin, tapos biglang, nung na-transfer na sa iyo, biglang may dumating na pulis sa akin, Sir, nakarnap yung bagong bili kong sasakyan. Nakarnap po yung bagong bili kong sasakyan. Ayaw ibigay ni Jeep Doctor. Nasa kanya yung sasakyan. Ito nakapangalan sa akin o nakatransfer. O diba, ako pa yung lumabas na masama. Yung seller pa yung lumabas na masama. So process by process mga bossing, kailangan mauna pa rin po ang pagbabayad. Okay, ganun po talaga. Ngayon, kung gusto nyo po talaga na makasigurado doon sa bibili ninyo sasakyan na hindi po kayo mai-scam, hindi po kayo unang-una, bumili lang kayo sa mga trusted na nagbebenta ng second-hand cars. Okay? Yung mga may pwesto, pwede rin kayo bumili sa mga vloggers. Nakakalat yung mga pagmumukha nila eh. Although, may mga vloggers, mga bossing na nagbebenta ng second-hand car na pagka nakabenta na, kalimutan na. Okay? So, recently lang, merong ganong trending issues. And to be honest, mga bossing, ako nagbebenta rin ako ng sasakyan. Pero meron din akong, before ako magbenta ng sasakyan mga boss, nag-a-assist muna ako ng mga bumibili na second-hand cars. And na-experience ko rin mga bossing na may ibang vloggers, okay, na talagang sablay yung unit nila. And ang nakakalungkot doon, sobrang laki ng tiwala ng mga tao sa kanila kasi nga vlogger, tapos nakapagbenta sila ng sablay. Okay, meron nga ako nung nakaraan, iisang content creator siya pero ang sunod-sunod yung nagrereklamo sa akin, tapos gusto nila i-post ko pa. Sabi ko, naku, mahirap yan mga bossing, mahal ko pa buhay ko. Okay, tsaka hindi ako yung tamang tao para pagreklamuhan niyo yan at tumulong sa inyo tungkol dyan. Pwede kayong magreklamo sa DTI, pwede kayong magpatulong kay Sir Rafi Tulfo dahil meron silang power. Pero ako wala, ibablog ko lang, parang humanap lang ako ng gulo, parang humanap lang ako ng away. Okay, so wala rin naman ako maitutulong. Okay, tapos pinakamaganda mga bossing pag bibili kayo ng second-hand cars, puntahan nyo yung unit. Mas mahirap mga bossing pag meet up. Pinakamaganda kung nasaan yung bahay ni seller, doon kayo pumunta. Okay? Or kung nasaan yung shop ni seller, doon nyo puntahan. Para if ever na may problema yung sasakyan, meron kayong babalikan. The next thing, magsama po kayo ng most trusted mechanic ninyo. Hindi ko sinasabing ako ang isama ninyo. Kung sino man yung most trusted mechanic ninyo, isama ninyo para masiguradong maayos yung kondisyon ng sasakyan. Kasi karamihan po sa mga nagbebenta ng second-hand cars, mga bossing, ang policy is as is where is. Okay? Kasi nga, ang punto naman nila doon, since second-hand car yan,
hindi nila alam kung paano yan ginamit nung naunang mga may-ari. And also, dahil nga second-hand car, hindi natin alam kung kailan bibigay yung pyesa. Okay? Although ako, sa totoo lang mga boss, hindi naman tinataas ko yung sarili ko, no? Pero ako kasi, sir, mga bossing, pag nagbebenta ako ng second-hand cars, I give warranty. Okay? May warranty po kayo pag bumili po kayo ng second-hand car sa akin. Next, na-check na ng mechanic, pumunta kayo sa bahay ni seller or sa mismong pwesto ni seller. The third thing, mga boss, kahit na lehitimong business yan, kahit na-check na ng mechanic yan, mag-verify po kayo sa LTO and PNP. Kailangan po talaga dalawa ang verification, wag isa lang. Bakit po hindi pwedeng dalawa? Para saan si PNP? PNP, mga bossing, bine-verify dyan kung hot car ang binibili ninyo. Ano-ano ba yung mga hot car? Carnap. Okay? Paano yun, sir? First owner yung bibilhan ko. Okay ba? Hindi na ako mag-verify. Mga bossing, kahit siya ang first owner, oo, hindi carnap. Paano mga bossing kung nagamit niya yung sasakyan niya, nakabangga siya, hit and run. Yung na hit and run niya, namatay. Okay? So kapag nahuli siya yung sasakyan, ang laking problema nun. O kaya hindi siya naka-hit and run. Ginamit yung sasakyan, mga bossing. Hold-upper pala siya dati. Nang hold up ng bangko, ginamit na getaway vehicle yung car. Okay? O, hot car na naman yan. Nahulihan ng droga, hot car na naman po yan, mga bossing. Okay? Tapos, yan, marami. Basta nagamit po sa crime ang isang sasakyan, mga boss, considered hot car po yan. Regardless kung anong crime pa yan. Okay? Ngayon, para saan naman yung sa LTO? Sa LTO naman, mga bossing, kasi marami po kasi ngayon ang gumagawa ng peking documents. Peking Certificate of Registration. Maganda, ma-verify ninyo sa LTO kung unang-una original ba yung documents na binibili ninyo. The next thing, kailangan ninyong malaman kung wala siyang apprehensions. Kapag kayo ang nakabili na ng second hand, tapos pag pinarehistro nyo, meron siyang apprehension, hindi nyo yan marerehistro. Okay, hindi nyo yan marerehistro hanggang di nyo binabayaran yung apprehension. Pagka nagpatong-patong ang penalty niyan, mga boss, ang bigat bayaran, sa totoo lang. Okay? Hindi na uso yung text LTO. Wag na yon, mga boss, kasi ako na lang, mga bossing, before, nung kauna-unahang bumili ako ng SUV, that is Ford Everest Ambiente 2016, nag-verify ako sa LTO. Dala ko pa yung documents. Yun pa yung yung time ng, alam nyo yung no contact apprehension noon, kaya tinigil yan kasi merong sablay. Okay, nag-verify ako sa LTO, walang apprehension. Tapos nung irerehistro ko na, July ko yata nakuha yung unit, tapos mga August irerehistro ko na, kasi for June na siya for registration, may lumabas na apprehension siya sa NCAP. Kailan siya nahuli? December last year pa. So bakit nung nag-verify ako hindi lumabas yun? Kasi nga dahil sa NCAP. Pero dahil nga i-on-hold yung NCAP, ngayon safe kayong magpa-verify ngayon sa LTO kung mayroong apprehension para hindi kayo magbayad. The third thing na kailangan ninyo malaman sa LTO, kung hindi ba naka-encumbered yung sasakyan. Ano yung encumbered, mga boss? Encumbrance na tinatawag, utang, niloan sa bangko. Okay? Kapag may utang yan, mga bossing, hindi pa yan naka-alarma sa LTO. Halimbawa, ako, nagbenta ako kung meron ako sasakyan, hindi ko pa bayad. Tapos, ang ginawa ko, binenta ko. Kasi nga, mahahatakan na ako, binenta ko. Okay, ngayon, ikaw yung bagong buyer, tapos hindi mo pina-verify na may encumbrance yung papel or encumbered, okay? So, nangyari, nung time na hinahanap na ng bangko yan, hindi na niya makuha sa akin dahil wala na. Ngayon, ipapa-alarma niya ngayon yan sa PNP. Okay? Alarm na yun. Parang considered as carnap na yun. Okay? So, parang pag sa'yo nahuli, alam mo na, mawawalan ka na nung sasakyan, yung perang yung naano mo pa sa'yo, parang hirap ng habulin, lalo na pag nagtago yung seller. Okay? So, mahalaga ang verification sa PNP and LTO. Okay? So, yung request ni bossing na transfer of ownership muna bago ang malabo po talaga yung mga boss. Pasensya na.